Good morning, guys. Time check natin, it's, sa yung paper bag ko na dala kagabi. Time check natin, alas 6 ng umaga. Ay, bihisan ko na si Kuya Kahil. Ngayon ko pa siya bibihisan ng, pupunasan ng buong katawan kasi for the last 2 days, hindi masyadong maganda yung lahat. Kulang siya, bawi siya ng tulog, masakit lahat ng katawan niya. Pinupunasan ko siya pero palit lang kami ng t-shirt. Pero ngayon, talagang hugas mode. So, wait lang guys. Akin na ban. Wait ka lang naka. Okay. So, time check natin guys. Wala akong ano namin ngayon dito. Second full day. Kahapon yung first full day namin kahapon. Dumating kami dito ng alas 10 ng gabi the other night. So, 10 p.m. and then yesterday whole day. And then ngayon naman. But, nagigising ako almost every hour, no? 2 hours, 3 hours kasi chine-check. And, chine-check yung mga resulta ng lagnat and mga suka, ganun. So, punas muna tayo. Ay. Okay. Wala, hindi mo nilagyan ng medyo mainit, gang. Sit. Dito ka na, put your feet down. How do you feel today? No more hot. No more heat. Yeah. Ang tiyan mo, your belly, Still hurting a bit. Stomach ache. what bit? 1 to 10? 3. 3. Labhan na lang ulit ng sabon doon bago ko ibalik dito. Saglit lang na ka. Labhan maayos kang kay madumigang. I'll take my tea love while waiting. You want some? Ay, baka hindi ito pwede pang bata. So, hindi ko kayo na-update nung pagdala ko kay Kyle sa hospital. Pero na-share ko na sa inyo guys, no? Bakit ko siya gidala sa hospital kay bago ko siya gidala, the morning time, sumakit yung tiyan niya. Akala ko sakit lang na simple. So, gipainom ko siya ng gamot. Pinakain ko siya, pinainom ko ng gamot. But, 1 hour after niya uminom ng gamot, nagsimula siyang magsuka. Akala ko, stomach upset lang din. Siyempre, di ba, pag nanay tayo, hindi naman natin agad-agad talaga dinadala sa hospital. Lalo na pag marami ka ng experience sa mga ganitong klaseng pangyayari, no? So, after niyang nagsuka, sabi ko okay lang, baka mas better na yung pakiramdam niya kasi nga, nakapagsuka na. Minsan kasi, after ng suka, nakakaginhawa naman yung feeling. So, sabi ko sa kanya, ay isama ko na lang siya sa city ba.
Kaso, nung pagsama ko sa kanya sa city, may stomach pain pa din. And then, pero medyo carry niya lang, naglalakad pa, ganun. So, ngayon, sabi ko, mag-lunch tayo, wag ka muna kumain ng anything oily. So, nag-lunch siya. After niya nag-lunch, nag-take ulit siya ng gamot para sa sakit ng tiyan kasi may history siya ng parang gas, ganun. So, hindi na ako masyadong nagtaka ba. Kaso after na naman ng ng lunch niya, at saka gamot, sumuka na naman ulit. So sabi ko, uwi na kami ng bahay. Pagka uwi namin ng bahay, after, nagpapahinga na siya kasi sabi ko magpahinga na. Pero yung kutob ko, okay pa naman. Yun yung mother's instinct ba? Wala pa naman ako masamang nararamdaman. So sabi ko, okay lang, uwi muna kami. Pag mamayang gabi, hindi pa okay, susugod ko na siya sa hospital talaga. Nagkataon, pagkagabi, after niya mag-dinner at gamot, guys, sinuka niya na naman lahat. Halos lahat. Hindi yung suka na yung pa konti-konti lang. Talagang full blast na suka, guys. Parang kalahating balde. Okay. So anyway, I was saying, guys, na pagkagabi noon, sumuka pa pala siya. Kasi after dinner, and then nakita ko medyo matamlay na siya. So doon na pumasok yung parang kutob ng nanay ba. Totoo ba yan, guys? Mother's instinct. Hindi ko lang alam sa ibang nanay dyan. Pero I believe, etong mga nanay, guys, talagang may power kami. May power kami pagdating dyan. Okay? Sa pagiging nanay. Hindi ko alam bakit. Basta totoo yan hindi ko lang alam kung i-deny ng iba. Pero pag ang nanay nakaramdam na something is not okay talaga. At sa lahat ng judgment call ko sa mga anak ko, pag hospital mode, ganun, either talagang tama yung pagdala ko sa kanila sa hospital. Kasi nga, kung hindi ko sila dinadala, tatakbo siya, mahuhulog siyang dehydration. Regardless kung ginagawa ko na yung mga first aid. Kasi merong first aid na tinatawag, no? Punas-punas, kapag may lagnat, pag nagsusuka, bibigyan ng Ursiflora or bibigyan ng something para anti-dehydration. Pero pag naramdaman mo na parang teka lang, parang hindi na okay to, di ba, no? So sugod agad sa emergency. So around 9 o'clock ng gabi, na-confirm ko, naramdaman ko na kailangan ko na siya dalhin sa hospital. So dinala ko na siya ng hospital, guys. Dumating kami ng hospital around 10:15, ganun. Dinaan ko na ng emergency. And yan lagi yung ginagawa ko pag sa mga bata. The emergency room kami diretso para asikaso agad yung mga bata. Ayan. Si Chico dito din kasi na hospital dati, guys, Diarrhea din yung kanya and fever for 3 days or 4 days, 5 days ba yun. Dito din ng hospital, emergency room din yun. Una, tapos nagpadala ako sa ward. So nakita niyo yung room namin ni Kuya Kahil at ni Bani, guys. Exclusive. Okay. Wait lang. Room. Ni-report ko na agad kung ano yung mga simptomas. Kung bakit ko siya dinala. Siyempre, tatanungin ka bakit. And then, sinabi ko sa kanila yung reason. So, nagsuka, buong araw siya nagsuka. Ngayon, matamlay na siya. Binigyan ko siya ng ganitong gamot sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Kumain siya, pero sinusukan niya lahat. Ngayong gabi, ng ganitong oras, nagsimula siyang maglagnat. Ganito yung lagnat niya, 39. Medyo matamlay. Sabi ng bata sa akin, hindi niya daw maramdaman yung mga kamay niya. So, sinabi ko lahat talaga. And then from there, they examined Gahil. So, pag-examine nila, guys, they did some physical test, no? Gumawa ng physical test yung doktor. Kasi, they said initially, lahat ng simptomas, it's pointing out sa appendicitis. Okay? Masakit yung tiyan sa umaga, nagsimula dito. So, appendicitis pala, again, misconception. Ako din, no, hindi ako kinorek ng doktor, I would have thought yung makalumang pag-isip natin na appendicitis is caused ng sobrang pagtakbo, sobrang pagkain, na tumakbo ka after kumain, napuno ng buto ng kamatis yung tiyan mo, mga ganun. Misconception po yun lahat. Mali. Okay? Explain ko sa inyo yung sinabi ng A few moments later. They brought some soup for you. Still grumbling. So you want to stay more in the hospital? No,
I just feel like, what is it? The What? stomach rumbling. Hungry? Yeah. But you will eat 4 spoons lang muna, ha? Yes. Nagadala na ako guys ng ng bedsheet tsaka pillowcase. Kasi hindi naman katulad dati ang hospital no na lahat ng ipalit sa bed mo pag marumi, libre. Kasama na sa binayaran mo sa hospital. Ngayon kada galaw mo sa hospital guys may bayad. Magpa-change ka ng pillowcase, may bayad yan. Huwag niyo isipin libre. Pa-change ka ng bedsheet, may bayad din yan. So nagadala ako ng extra para makapagpalit ng bedsheet tsaka pillowcase anytime na needed. Pupunta muna ako sa sa cashier. Oh. Yan. Tama na yan, nak. I don't want you getting used to that thing. It's not good. I only got it before, but I don't recommend. Okay. So, para mag-circulate ang air. Punta muna tayo sa cashier. Alright, okay. Tapos na si Kuya Kahil. Kain ka muna ng breakfast, ha? Alright. Maaga pa si Mama, guys. Nagtawag. Nasa baba daw siya. Nagluto siya ng sabaw na bangus na maraming malunggay. So, eto yung magiging ulam namin for breakfast. And then, si Kahil muna unahin kong pakainin kasi konti lang. Siya, soft diet siya, tapos konti lang talaga. And then, tubig para makapagpahinga na siya ng maayos. Napunasan na siya, nakapag-change na siya ng damit. Nagising ako kanina, natulog ako mga alas 11 ng gabi. Nagising ako ng alas 12. Umihi siya, mataas yung lagnat niya, pero nag-inject na ng paracetamol. And then, nagising ulit ako alas 3, alas 2. Then, nagising ako alas 5. Every 2 hours to 3 hours. Hiram ako kutsara. Then, may coins tayo dyan. Bili ka ng rice, ha? Yan. Sabi kasi ng doktor, guys, green leafy soup vegetable. So, eto ang pinadala ni Mama. Parang nagmadali pa yung nanay ko kasi, hindi pa nakusipad. Kusipad. Uy, ang sarap nito, Paborito ko tong ganitong klaseng sabaw, yung napakasimple lang. Pero may pagkain na din yung hospital. Kami na ni Bani yung kakain yan. So, papakainin ko muna si Kahil, guys. Para diretso-diretso yung pahinga niya. Distract ako ba? So, time check natin alas 11. Gusto ko ikwento sa inyo talaga yung hindi siya nakakalito. Okay, so magbigay ako ng timeline na ano ba talaga yung nangyari. So, basically, anong araw ba ngayon, Ban? May 2. May 2. Okay, May 2, May 1 kahapon, and then the night before May 1. Yes. So, April 30 ng gabi. April 30 ng buong araw pala nagsimula. 29 ng gabi, medyo masakit yung tiyan ni Kahil. Konti lang naman siya. So, hindi siya nagsalita, hindi siya nagsumbong sa akin, no? Not until morning na, pagkagising niya around 9 o'clock. So, April 30, nagsimula yung talagang sakit ng tiyan niya. Buong araw na yun, plus yung suka. And then, April 30 ng gabi, around 9 p.m., dinala ko na siya sa hospital. Dumaan kami ng emergency, and then, nag-perform sila ng preliminary test to, parang maano nila muna kung ano yung possible na sakit, no? Based on the symptoms. Ngayon, ng April 30 ng gabi, ang ginawa ng doctor na on duty that time is una, tinanong muna yung questions, ano yung naramdaman, ano yung nangyari during the day, and also may pinarform sila na parang physical test, which is yung pag-press ng kamay sa different parts ng tiyan, and also parang finold yung yung paan Kahil. So sa left side hindi naman siya masakit, pero sa right side kasi sumasakit. So 7 out of 10 na symptoms talaga nagtuturo siya sa appendicitis, pero inflamed, hindi siya ruptured. Ngayon,
sabi ng doktor, kasi sana OPD lang yung gagawin ko kasi titingnan ko muna ano sasabihin ng doktor. But I had already the thought na baka i-admit ko talaga siya kasi nga I really fear dehydration. So ngayon, pagkasabi ng doktor na possibly baka appendicitis, i-admit na. Okay, so pumayag akong i-admit si Kuya Kahil ng April 30 ng gabi from 10 p.m. hanggang ngayon. Alright, so the night ng April 30 na nandito kami sa hospital, mainit na siya, 39 to 39.8 yung lagnat niya. So bukod dun sa gamot na binibigay sa kanya, paracetamol and antibiotic, pinupunasan din siya from time to time. Medyo nahirapan kaming pakainin siya kasi sinusukan niya pa din. Hello? Po? Okay. So, sinusukan niya pa din yon and then, sorry guys, may pumasok kasi sinusukan niya pa din yung, yung gamot niya. And then, maya-maya pa, mga April 30 ng gabi, dumating na yun, alas 12 ng hating gabi, alauna, ang taas talaga ng lagnat niya. Yun yung pinaka nag-worry ako. Natigil na yung pagsusukan niya, and hindi na ako masyado nag-aalala kasi nga meron ng dextrose. So yung dextrose, at least, sigurado ako na hindi siya madidehydrate. Okay? Na kahit wala siyang kain. So since yung sabi ng doktor baka appendicitis, binawalan siyang kumain ng pagkain at saka tubig, talagang fasting siya hanggang umaga. Pagdating ng alas 8, alas 9 ng umaga ng May 1, dumating yung doktor kasi wala yung family doctor ng pedya ng mga bata na out of town. Na-miss nga namin siya, mas gusto ko talaga yung pedya talaga ng mga bata kasi at least na yung loob ko. Nag-request na lang kami ng different doctor. So May 1 na mga 8 or 9, nag-undergo si Kuya Kahil ng ultrasound to confirm ng surgeon kung talaga bang inflamed or may nakabara sa kanyang appendix. Okay? May nakabara sa appendix niya. After around 10 minutes, wala din ako nakita guys, puros lang black and gray. Pero kinonfirm ng doctor, after 10 minutes na talagang walang bara yung appendix niya. So, na-rule out yon. Pero ang pinagtataka namin, the whole day ng May 1 is talagang sobrang taas ng lagnat. At saka, sinusukan niya pa din yung kinakain niya. Sumasakit pa din yung tiyan niya. Okay, pero at least na-rule out na yung appendicitis. By night time or kahapon ng May 1, nag-request yung doctor na kunan siya ng dugo para ipacheck naman siya for typhoid fever. Kasi yung symptoms niya nandun din. No? Actually, maraming sakit yung pwede pwedeng typhoid, pwedeng gastroenteritis, or stomach flu, diba? Pwedeng may nagsabi dengue, pero the symptoms was not really close to that. I mean, later on, nasa later na part, na-rule out na yung appendicitis. Maya-maya pa after 30 minutes, guys, na pag-check ng typhoid fever. Kabado din ako kasi yung typhoid fever, it's also a life-threatening na sakit. So, after 30 minutes, bumalik yung resulta, negative din. So ngayon, ang tinitreat na lang talaga is yung simptomas, which is yung mataas na lagnat niya at saka yung kanyang walang ganang pagkain. So kagabi guys, kinakabahan pa ako kasi kagabi, around 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanggang hating gabi, ang taas-taas ng lagnat ni Kuya Kahil. Umaabot siya ng 39.8, 39.7, 39.6. So sabi ko patay, nakausap ko yung daddy niya, sabi ko, ina-update ko siya from time to time. So sabi ko sa kanya, ang taas talaga ng lagnat ni Kuya Kahil. We are trying to, bigyan siya ng medicine, pero it seems like hindi nag-work yung medicine. So sabi naman ng tatay, okay lang. Ang importante, mabigyan siya agad ng gamot at nasa hospital naman kayo. So sabi ko sa kanya, in-update ko siya na kung hindi pa maging okay si Kuya Kahil, posibleng hindi mo na siya uuwi ng Thailand, hindi siya babalik ng Thailand. So, medyo nalungkot yung tatay niya, no? Pero sabi niya, don't worry, wag muna tayo mag-overthink. Bukas na natin iisipin. So, gising ako ng gising, guys. Kasi kagabi, kahapon, pinakain ko siya ng konti sa breakfast, sa lunch. He was able to take it in. Pero pagdating ng gabi, last kain niya ng gabi, uminom ng tubig, sinuka niya lahat. At sumakit yung tiyan niya. So, worried ako doon, plus yung mataas na lagnat. So, simula kagabi hanggang 11,
hanggang 12. Gising ako ng gising every hour to check on him kasi labas-pasok din yung mga nurses. Pagtungtong ng alas 12, ang taas pa din ng lagnat. Alauna, ang taas pa ng lagnat. Pero tulog na tulog siya. Wala masyadong laman yung sikmura niya kasi sinuka niya nga lahat. So sabi ko kay Bunny, pagpapakainin si Kahil, konti lang talaga. 4 hanggang 5 kutsara lang. Wala mo ng mga prito, lahat sabaw, tubig, lugaw, ganun lang muna. Walang oily, walang maalat, walang matamis. So okay, go. Hindi ako siguro nakatulog na ako sa pagod guys, no? Pero every hour talaga, nagigising ako para mag-check. Pagdating ng mga alas 12, naihi si Kuya Kyle, ang dami niyang ihi. So at least yun, merong tubig na lumalabas. Pagdating ng alas 3, bumalik yung nurse at chinek na naman yung temperature niya. Buti na lang gising ako guys. Talagang hindi ako makatulog masyado kasi natatakot ako mag-convulsion ba kasi mataas yung lagnat. Pagkagising ko, nag-check yung nurse. Pag tunog ng thermometer, nagsabi sa akin yung nurse, oh, mami, 37 point something. Tapos sabi ko, okay, that's good, bumaba. So nag-pray ako, sabi ko, Lord, sana tuloy-tuloy na, no? Pagdating ng alas 4, alas 5 naman ulit, nag-check ulit sila, 36 point something. So okay na yun, sabi ko, salamat, medyo kumalma na yung lagnat niya. Tumatalab na siguro yung mga gamot, or kung ano man yung nangyari sa tiyan niya, or whatever. Baka alam niyo, naubos na yung bakterya or nasukan niya na siguro lahat. Plus yung gamot, antibiotic, tsaka paracetamol, and whatever they are injecting sa IV. Pagdating ng alas 6, gising na ako guys, bumangon na ako, and every 30 minutes, chinecheck ko talaga yung temperature niya. At sobrang saya ko naman kasi lahat yun nagre-result ng 36 point something. Kumain siya ng breakfast, uminom ng tubig, okay na. Kumain siya ng lunch, uminom ng tubig, okay na din. So, nag-request na ako sa station. Sabi ko, wala na yung lagnat ng bata. Kumakain na din siya ng maayos. I would like to request for home medication. So, sabi ko sa kanila, if may go signal si Doc, magre-request na ako na lalabas kami today. So, dumating si Doc, chinek siya, lahat naman naging okay. Nakita naman din yung lagnat niya, record ng lagnat niya. Nag-explain si Doc na hindi kami pinayagan lumabas kahapon kasi nga mataas pa talaga yung lagnat. So ngayon, inaasikaso na nila yung bill. At alam ko medyo may kamahalan talaga tong hospital na to. Kahit na nasa ward kami, no? Electric fan ward. Pero mahal talaga. So mamaya magkakaalaman tayo magkano. Kasi walang insurance si Kuya Kyle dito sa Pilipinas. So hindi ko sigurado magkano ang aabutin ng ating bill for only April 30 ng gabi, May 1 buong araw, tsaka May 2 ngayong araw. Hanggang alas 2 or alas 3 ng hapon kami dito. So, titingnan natin, i-update ko kayo kung magkano ang aabutin. But, kakausapin ko yung tatay ni Kuya Kyle, syempre, no? Kasi pagdating sa health, napag-usapan na namin na siya talaga yung sasalo sa ganung klaseng concern. Pero, titingnan natin mamaya. And then, since PhilHealth naman ako guys, mako-consider kasi nga, dependent ko si Kuya Kyle. So, total bill, less yung discount, less yung PhilHealth, tingnan natin kung magkano yung matitira. But, masaya ako knowing na bumabalik na yung sigla ni Kuya Kyle, nanonood na siya ng Netflix ngayon, tumatawa na, nag-usap sila ng tatay niya. Sabi ng tatay, oh, nakakangiti ka na, kahapon talaga parang maiyak-iyak ka pa. Nag-worry yung tatay niya. Masaya yung tatay na nagkita sila ngayon via video at sana ay sabi ng tatay, update ko na lang daw siya. So, wala pa din tayong ligo, guys. Kukunin ko na yung kotse kasi pinadala ko sa malapit na washing bay dahil amoy suka at nasukahan po talaga ng bonggang-bongga. Nangasim yung kotse ko. So, kukunin ko na ngayon habang inaantay ko yung bill. And, atat na si Kuya Kyle umuwi dahil miss na niya na yung mga kapatid niya. And they also feel the same way. Kahit pagkikita nila, guys, away naman sila ng away. But, it's always not good to be in the hospital kapag wala naman masyadong concern kasi it's quite depressing. Depressing masyado. Pero ang ganda ng hospital na to guys kasi ang ganda ng view. Diba? Hello, Jensen! Ang ganda ng view. But anyway, you guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Sa next na lang tayo na episode ng Chika Chika. Let me know what you think at maraming salamat sa lahat na nag-pray para sa anak ko. I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Ika. Sa wakas, pinayagan kami mag-uwi ng doktor. Pero, kailangan ko pa kausapin yung doktor, no? Para payagan kami. Excuse my eyes. Sobra po talaga ako inaantok. And,
Dahil hindi nagpa-process yung utak at saka yung mata ko together, nabangga ko po yung kotse. Nabangga ko yung kotse ko kanina habang nagpa-park. Alam ko na nakulang ako sa tulog. Nakita ko na dun sa camera, kaso nga, hindi nag-process yung, nag-react yung utak ko sa nakita ng mata ko, ganun. So, nandito na kami sa bahay, hindi na kami nagtagal. Nung binigyan ako ng go signal ng doktor na lumabas, nakalak. Na makalabas kami, mamaya ikwento ko kung paano kami nakalabas. And dahil magkano lahat yung bill na nabayaran, nabangga ko yung kotse. Ayan. Nabangga ko yung kotse, guys. Tignan nyo, natanggal talaga yung kulay niya. Dito puti, dito talaga sagad talaga, oh. So, medyo na-disappoint ako dun sa pagpapalinis ng kotse kasi 760, pero feeling ko dahil iniwan ko yung kotse, hindi naman nila nilinisan ng maayos, madumi pa din. So, tatandaan ko yung lugar na yun at hindi na ako babalik dun. But, ang saya ng magkakapatid na nagkita-kita sila. Sabi ko, wag na sila magalaw masyado, magpahinga lang, manood lang silang movie. Ayan, oh. Kuya Kyle is back at home. Sabi ko, wag na magpa-stress. Eat your food slowly lang. Huwag ka magkain madami. Okay? Then water small. Ayan si Mayumi. Namiss nilang isa't isa. Ayan si Chico. Namiss namin. Aja. Yan talagang mukha ni Chico. Namiss namin eh. Si Ate Nami. Andyan na. Nasa natin si Calby. Calby, hi. So handsome. Nagsama kasi siya kay lola niya, guys. Isama siya sa work. Kasi kahapon daw si Mayumi magsama. No? Kanina nag-hug and kiss sila ni Kuya Kahil. Then, sino magsama bukas kay lola pala? Ikaw na? Kayo talaga ba? Yeah, sama. Ikaw sama ka? Yeah. Hindi, tapos ka na kahapon. Tapos ka na kahapon. Nagsama ka na kahapon, di ba? Yeah. Oh, ngayon si Calby, bukas si Chico na. Yeah, sama. Ikaw hindi. I'll wake up early so I can go to. Hindi naman. I'll go to. I'll go to. O sige, Psst, Chico. I'll go to. Okay. Mom, what did you say? Nothing. Bumili ako ng prutas. You're so Dumaan, mean. dumaan ako ng prutas sa palengke. Whisper to me what you said. Wala, sabi ko, just pretend lang. No, first tell me. Anong itel ko sa'yo? The one you whispered to Chico. Sabi ko, just tell Mayumi, okay lang. Just pretend lang. Stop Mimi. Ay, you are shouting on my ears. Go watch movie. Yeah, Finish first na? I turn off na? Yeah. Okay. Yeah. Pwede mag-fight. Because I'm telling you, tell me what you said. Yeah, Mimi. I said I missed Chico kaya I did not see him. Wala, uy, wala Nintendo. Bumili din ako ng mansanas, watermelon, saging. Ito guys, 100 piso to. Ito naman, dalawang ganito, 100. Ito naman, 35 pesos, tatlo 100. Ito naman, 120, dalawa. May magluto ka nga ng saging gang, please. Pang ano, wala lang, pangkain. So, yun lang guys, ang dala ko pa uwi. Ang instruction kay Kuya Kyle, may gamot siyang ititik. Pero mamaya na lang tayo mag-usap niyan kasi talagang antok na antok ako guys. Kulang ako sa tulog talaga. Matulog muna ako and then mag-dinner kami ng maaga para makapagpahinga ang lahat. But, yeah, I guess I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Siga.